hamak ng mga iba't ibang uri ng sakit na dinaramdam ng kahit na sinuman. Mula sa simpleng sugat lamang ay maaari itong lumala hanggang sa ito'y maging sanhina ng kamatayan. Ngunit may isa't natatanging baryo sa bayan ng Solsona na kung saan ang mga halaman sa kanilang paligid lamang ang kanilang sandigan sa tuwing sila'y dadapuan ng mga karaniwang karamdaman. Ang mga halamang ito ay binabalewala lamang ng karamihan sa atin sapagkat ito'y isang halaman lamang sa ating paningin. Mga halamang nagiging dahilan ng kanilang katagalan sa mundong ibabaw. Sa isang liblib na lugar sa bayan ng Solsona matatagpuan ang lugar ng mga Isneg, isang katutubong grupo sa Ilocos Region. Nakakabit sa kalikasan ang kanilang mundo, na kung saan ang malawak at masaganang bukirin ang kanilang sandalan sa tuwing oras ng kainan. Walang poste ng kuryente na matatagpuan sa kanilang munting baryo, subalit ang paligid ay kasing liwanag ng buwan at araw kung ituring. Samot-saring ngiti ang siyang palaging nakaukit sa kanilang mga labi sa kabila ng kahirapan. Hindi pera ang kanilang kayamanan, kundi ang malawak na kagubatan. Umakyat ang aming team sa baryo ng Manalpak upang puntahan ang natatanging tirahan sa gitna ng mga matatayog na bundok at makisalamuha sa mga Isneg na naninirahan roon. Pagkalipas ng mahigit 2 oras na paglalakad ay tuluyan na naming natunton ang bahay ni Tata Emilio Bauer. Hindi kalaunay ipinasyal din kami ni Tata Emilio sa kanyang pinyahan. Sa ngayon ay nandito tayo sa plantasyon ni Lolo Emilio upang ipakita ang kanyang mga tanim na pinya. Mga berdeng halaman ang siyang patunay na ang lugar na ito ay masagana. Sa katunayan ay hindi sila gumagamit ng mga synthetic fertilizer sapagkat sila ay naniniwala na ang lupa nila ay likas na pataba, na kaya nitong buhayin at pagyabungin ang kanilang pananim. Wala rin silang kamalayan ukol sa mga malulubhang sakit na halos karamihan sa atin ay nararanasan na. Sakit yun lolo nga naagasan ti herbal. Ngahan nyo kailangan ti mapan ijay baban. Sorry? Dati sumangsang ko lang? Simangbay nga sakit kanya yung lolo. Nga naagasan pa lang ti mulmula yun ti lolo. Dati tayo, ang dami yung tayo, yata inala yung bulbulong ita. Na, ang dadamit na tayo, umumay dito sumangsang ba nga gawat kay agas. Kaya ang dagdag na duma, ang dapat rin. Ang dagdag na duma, aramay din, damit dito pana sa suludyan, makakasan lang. Nagkasakit kayo, Lolo? Na? Nagkasakit kayo? Ay, sampay. Nanipod, hindi. So, nga Referred na yung hospital. Ang kayamanan ay hindi lamang nasasalamin sa mga material na bagay sapagkat ang tadek ay isang sayaw na itinuturing na yaman ng mga taong naninirahan sa malaparaisong baryo ng Bliss. Isang katutubong sayaw na sumisimbolo sa nakagisnan nilang kultura at tradisyon. Mga kasuotang nakakaaliw sa mata at sinasaliwan na nakakaenggan yung musika. Sa aming patuloy na pagbabaybay sa lugar ay nasilayan namin ang mistulang paraiso sa tagong parte ng mundo ito. Ito ay ang malawak na hardin na puno ng mga iba't ibang uri ng halamang gamot na kanilang ginagamit sa tuwing may karamdaman sila o hindi kaya'y sa tuwing nasusugatan sila. Tila ubot, sipon o di kaya'y sugat lamang ang sakit na dumadapo sa kanilang katawan. Siya ni Teresita Barrogang, agna editi barangay Manalpak, si Joseph Rek. Siya mati may isang kaslang ati ada pang mati na iti herbal nga medicine.
Kas kumakatigi tawa. No kumanablo ka, mabalin mo nga kwa DJ, mabalin mo nga lanaan, idadang mo ti mamitlo yan day apoy, tapos itapal mo, tapos galutam to nga agpat ng DJ. Tanon makwa DJ leteg na. DJ mo traya-raya nga kunada. DJ kas kumakaslay tay natipap kunada ta amutay mo ti leng-leng barbarangayen ada di gitay pamati ta nga kaslakat gitay ar-arya kasi natipap kunada no ka DJ. Ket lungteg no ka DJ nga kaslang lumaslasilas. DJ mabalin mo nga lanaan DJ ikantilana na itapkan mo met. DJ oregano nga kunami pay ket maagasan ti uyit DJ kada sakit ti ulo. DJ sakit ti ulo mabalin mo nga didliden naging ganan na ti medyo rumor DJ tubog na itapkan mo yan ti pispis. Kenumot no DJ kwa DJ uyek nga kunada. DJ pes-pesem nga ko agi nga nga rumor DJ tubog na. Isu ti kutsaram tapos ipatumar mo ti umping wano mabalin pa tinataengan kasya. Tay man seleng-seleng nga kunada. DJ lutlotong DJ aging ganang lutlot nga kwa itapal mo ka DJ yan tay kwa ti busali wano al-alunit. Sa kabila ng modernisasyong nangyayari sa ating mundo, naninindigan pa rin ang mga isneg na gumamit ng herbal o tradisyonal na medisina sapagkat ito'y bahagi na ng kanilang kultura. Nakasanayan na nila na sa tuwing sila'y dadapuan ng sakit, iba't ibang uri ng dahon ang kanilang sandalan. Para kanya po ngamin, no anakat ngamin naggapuan na kita agas nga nararamid kat nagapumula ka na kita herbal plants na kita kahit para kanya mas kahit kupailaan na kita para na kita herbal plants na aramatin no panggap ka na kita analaeng no na kita anak saksakit nga kanunay nga kapailaan ngam numalaksid ka lang iti dumalan ka iti operasyon iso dagiti narigat mo tin nga dagiti kapailaan. Sinuportahan naman ni Dr. Farah, isang medical doctor at laboratory scientist, ang paggamit ng halamang gamot. Galing siya sa angkan ng Pinoy scientists at inventors. Dahil mayroon siyang adbukasyang mapahaba pa ang buhay ng mga may sakit, mga natural na gamot ang kanyang ibinibigay at inirereseta sa kanyang klinika. I'm still a medical doctor, but back then I was purely using medicine and it was very difficult for me. Kasi I'm a medical doctor, I'm not a naturopath. Diba? So it was very difficult. So I have to study a lot. So I did so many studies about herbs, about natural medicine. And the more that I studied about it, the more that, and I got frustrated about medicine, the more that I promised myself that I will protect natural medicine, whatever it takes of cure. Na-enlighten sila na meron palang ganitong institution that can offer safer, mas safe, mas walang side effect, yung costly, hindi masyadong mahal. So, yun. That's what natural medicine is. Ang mga halamang hindi napapansin ng karamihan ay ang siyang may kakayahang pagalingin ang iba't ibang karamdaman. At isa lamang ang mga isneg na nakatira sa kabundukan ang nakapansin sa tunay na kayamanan ng mga halaman. Ito po si Dayan Tiburcio at ito ang Students' Journal.